tila inosenteng binatilyong si Sison na ito ay isa lamang normal na estudyante sa high school sa araw. Ang tanging kakaiba ay si Sison ay laging may benda sa kanyang leg. Bukod pa rito, ang kanyang kinakain ay 10 beses kaysa sa normal na tao, ngunit nananatili pa rin siyang payat. Ang sikreto ni Sison ay mayroon siyang maliit na butas sa kanyang leg. Mula sa butas na ito, ang mga langgam ay pumapasok at lumalabas, sumasayaw ng ligaw. Napaka-absurd. Isang gabi, si Sison ay naglalakad nang makasalubong niya ang dalawang hudlom na hinahabol ang isang babae. Ang babae ay may nakakapukaw na katawan at ang kanyang mukha ay maganda. Alam mo na agad na gusto siyang gahasain ng dalawang masasamang iyon. Nang ipinipilit siya ng mga ito sa isang sikreto, lumitaw si Camison. Umunguya pa rin siya ng isang piraso ng cake. Lumayo kayo sa kanya kung ayaw ninyong mamatay ng maaga. Karaniwan, ito ay magiging isang eksena ng pagliligtas ng bayani sa isang dalaga. Ngunit ang dalawang hudlom nang makita nila si Sison ay isa lamang batang lalaki kaya sila ay natawa. Itinulak nila si Camison na parang manok. Ang kanilang mga bibig ay hindi tumitigil sa pagbabanta na susuntukin siya kung hindi siya alis. Si Camison ay hindi nagsalita at agad na pinunit ang benda sa kanyang leg na naglalantad ng isang butas. Ang mas kakaiba ay maraming itim na langgam ang dahan-dahang lumabas mula sa butas. Umalis ka rito! Sigaw ng isang hudlom kay Sison, ngunit pagkatapos niyang sabihin ang mga salita, bigla niyang naramdaman ang isang mainit at malapot na likido na sumabog sa kanyang mukha. Nang lumingon siya, ang magandang babae sa masikip na damit ay naging isang nakakatakot na halimaw. Sinunggaban siya nito at ang kanyang kinahinatnan ay hindi naiiba sa kanyang kapwa. Si Sison sa sandaling ito ay natatakpan ng mga itim na langgam. Pagkatapos patayin ng halimaw ang dalawang hudlom, lumingon ito sa kanya nang may nagbabantang tingin. Haharang ka na naman sa akin, di ba, itim na langgam? Kinabukasan, hinarangan ng pulis ang sikreto. Ang pinangyarihan ng massacre ay parang isang larangan ng digmaan. Natagpuan lamang nila ang ibabang bahagi ng katawan at kanang braso ng isang lalaki. Naisip nila sa kanilang sarili na hindi nila alam kung aling gang ang nagbayad sa isa't isa sa puntong ito. Ayon sa mga saksi, isang binata ang nakita sa pinangyarihan. Biglang napansin ng detective ang isa pang detalye, iyon ay isang lalagyan na puno ng mumo ng cake na napapalibutan ng mga itim na langgam na nakahiga sa sikreto. Sinindihan niya ang isang sigarilyo at patuloy na bumubulong, isang binata, ha? Kasabay nito, sa silid-aralan, si Sison ay abala sa kanyang hilig sa pagkain ng merienda. Ibinahagi ng kanilang guro ang impormasyon tungkol sa kaso sa sikreto sa Namun District kagabi. Kinumpirma ng pulisya na ang insidente ay may kaugnayan sa mga tronglen, halimaw, kaya pinaalalahanan ng guro ang kanyang mga mag-aaral na huwag magtipon-tipon pagkatapos ng klase kung ayaw nilang magkaproblema. Nagkataon, nakatira si Choi Ag, ang class president sa Namun District, kaya nagboluntaryo si Bang si Jane na samahan siya pauwi pagkatapos ng klase. Sa likod ng klase, ang ilang kakaibang mag-aaral ay nagbibiruan. Naniniwala ka ba na umiiral ang mga halimaw? Naman. Mayroon tayong isa sa ating klase. Si Ong Eli Camison. Ang pukyutan na si Camison. Tumawa ang lahat. Si Camison ay abala pa rin sa pagkain. Marahil ang palayaw niyang ihalimaw o pukyutan ay nagmula sa kanyang ugali na gustong kumain ng matatamis. Pagkatapos ibahagi ang tungkol sa mga halimaw, muling binanggit ng guro ang bagay na kinasusuklaman ng lahat, iyon ay ang pangongolekta ng mga takdang aralin. Ngunit sa panahon ng recess, ang ilang tamad na estudyante ay lumapit kay Choi Ag at pinilit siya na huwag mangolekta ng takdang aralin. Ang dahilan ay simple lamang, hindi nila ginawa ang kanilang takdang aralin at gusto nilang hilahin ang iba pababa kasama nila. Nang hindi alam ni Choi Ag kung ano ang gagawin, lumapit si Sison at ibinigay sa kanya ang kanyang natapos na takdang aralin. Ang aksyon na ito ay parang pagliligtas kay dalawang lalaki. Ito ay ikinatuwa niya ng husto. Ngunit pagkatapos bumalik si Sison sa kanyang upuan, ang ilang tamad na estudyante ay lumipat sa kanya. Sinipa nila ang kanyang mesa at sinira ang kanyang notebook. Uy, Ong Es. Hindi mo ba alam kung ano ang nangyayari? Sumusunod ka lang sa mga sinasabi ng guro. Nakakainis ka. Bakit ka laging may benda sa iyong leg? Tinatago mo ba ang marka ng halik? Sinimulan ng dalawang lalaki na magkagulo sa upuan ni Mison.
Nang marinig ito ni Choi-ag, bumaling siya kay Bang Se-jane at tinanong kung ano ang marka ng halik. Nang sabihin ng babae na ito ay isang marka na ginawa pagkatapos sumuso sa leg, namula agad ang kanyang mga pisngi. Sa kabilang panig, sinusubukan ng dalawang lalaki na alisin ang benda, ngunit siyempre walang marka ng halik. Nakita lamang nila ang isang malaking itim na tuldok. Ito ay nagpagalit sa kanilang dalawa. Uy, baliw! Naglalagay ka ng benda 24 paghahati 7 para lang takpan ang isang nunal. Sinunggaban ng isa sa kanila ang kwelyo ni Kamison. Gayunpaman, nang susuntukin na sana siya, bigla nilang nakita ang isang langgam na lumabas sa butas. Mabilis na gumapang ang itim na langgam sa ilalim ng kwelyo ni Mison. Natakot ang dalawa na tumakbo paatras at itinuro kay Kamison, na patuloy na nauutal, "Holy cow! May lumabas na langgam mula sa kanyang nunal." "Ano yun?" "Kalma ka. Isa lang yang langgam," sabi ni Bang Se-jin kay Kwa. Pagkatapos ay lumingon siya kay Choi at tinanong, "Gusto mo ba si Kamison?" Sa simula, itinanggi ito ni Choi ngunit ang kanyang nakahiyang ekspresyon ay nagtaksil sa kanya. Sinabi ni Ag na gusto niya ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, mahusay si Mison sa kanyang pag-aaral, mahusay sa sports, at isang tunay na fotbo. Sino ang hindi magkakagusto sa isang taong katulad niya? Napaisip si Choi at hindi sinasadyang nagusot ang notebook sa kanyang kamay. Nagmamadali siyang pumunta sa faculty room para isumite ang kanyang takdang aralin. Nang makita ng guro na dalawa lamang ang isinumite na takdang aralin, nagalit siya. Pinanatili niya ang mga estudyante para maglinis, habang ang dalawang nagsumite ng takdang aralin, si Aja at Mison, ay pinayagang umuwi sa oras. Sa daan pa uwi, nag-aalangan si Choi na sabihin ito sa klase. Natatakot siya na ang mga tamad na estudyante ay patuloy na gagamitin siya. Bukod pa rito, hindi rin ginawa ni Bang Se-jane ang kanyang takdang aralin. Gusto niyang tulungan siyang maglinis at pagkatapos ay umuwi ng magkasama. Ngunit sa daan, nakita ni Ag si Kamison na sinusubukang idikit ang kanyang benda. Naalala niya na siya rin ay nasa Namon District. Lumapit si Choi para makipag-usap sa kanya. Sinabi niya ang tungkol sa pagpayag ng guro sa kanilang dalawa na umuwi ng maaga, habang ang iba ay kailangang maglinis, ngunit walang pakialam si Mison at sumagot lamang ng Chium. Pagkatapos ay naglakas loob si Choi, nayayain siyang umuwi ng magkasama, ngunit tumanggi si Sison dahil abala siya. Sa pagtatapos ng klase, kinailangan ni Choi na tulungan si Bang Se-jin na maglinis upang makauwi silang magkasama. Tulad ng kanyang inaasahan, patuloy na nagmumura ang ilang mag-aaral na mababa ang marka. Ngunit walang pakialam si Choi, iniisip lamang niya na tinanggihan siya ng kanyang crush na umuwi ng magkasama. Ikinuwento ni A kay Rasjin na nagpatawa sa kanya. Sinabi ni Bang S-jin na masyadong malupit si Sison, ngunit patuloy na ipinagtanggol ni A na napakabait niya. Habang nagsitsismisan ang dalawang babae, nawala ang dalawang estudyanteng mababa ang marka. Nagtago sila sa isang sulok para umiwas sa pagtatrabaho at magsismisan tungkol kay Sison. Kinumpirma ng isa na nakita niya ang isang itim na langgam na gumagapang mula sa kanyang nunal, habang ang isa naman ay naisip na ang una ay baliw. Naglalakad sila at nagsasalita, na hindi napapansin na nakaharap na sila sa isang halimaw. Nang malaman nila ang panganib, huli na ang lahat. Hinakop ng halimaw ang isang lalaki sa isang malaking kagat, habang ang isa naman, dahil sa takot, ay nakatayo lang sa kanyang kinatatayuan at pinanood ang ulo ng bata na gumulong na parang nyog. Pagkatapos ay gumulong ito sa paanan ng isang babaeng naglilinis sa malapit. Sumigaw ang babae, pagkatapos ay tumakbo na parang sinusubukan niyang makakuha ng isang Olympic gold medal sa track and field. "Tumakbo kayo! Halimaw!" Ang karamihan ay naging magulo dahil sa paglitaw ng isang kakaibang halimaw. Ang Bang Se-jane at Choi ay nagmadali ring tumakbo, ngunit biglang bumilis ang mabagal na halimaw na nagdulot ng mas maraming kaguluhan. Itinulak ng isang nerd si Bang Se-jane at itinapon siya sa likod. Tumama ang ulo ni Bang Se-jane sa isang bato at agad na nawalan ng malay. Tinulungan siya ni Choi na tumayo. Kailangan nilang tumakbo, ngunit dumating na ang halimaw. Tumayo ito sa harap ng dalawang babae at inulit ang kakaibang sinabi. "Sinabi ko na ni." Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Choi mahina siyang tumayo sa harap ni Bang Se-jane at pinigilan ang halimaw, ngunit hindi niya inaasahan na may reaksyon ang halimaw na yon nang makita siya nito. Ang mukha nito ay nagbago ng kaunti at naging mas parang tao.
Class President. Sinabi ng guro na maaari kang umuwi pagkatapos ng klase, di ba? Labis na nagulat si Choi, sino ang mag-aakalang ang halimaw na nasa harap niya ay ang kanilang guro. Pinagsama ng halimaw ang kanyang mga kamay at itinaas ang mga ito, handang ibaba ang mga ito sa ulo ni Choi. Halos sumigaw ito, pakinggan mo ang sinasabi ko. Umiyak si Choi at ipinikit ang kanyang mga mata, naghihintay na kunin siya ng kamatayan. Ngunit sa sandaling ito, naputol ang kamay ng guro halimaw. Iminulat ni Choi ang kanyang mga mata at nakita ang presensya ng isa pang kakaibang tao na natatakpan ng itim. Labis na nagulat si Choi na nawalan siya ng malay. Sinunggaban siya ng kakaibang tao. At pagkatapos ay hinarap ang pangit na halimaw. Pinaningkitan ng guro ang kanyang mga mata at tiningnan siya, at pagkatapos ay tinanong siya, alam ko na ikaw ang taong itim na langgam, ngunit bakit mo palaging hinahanap ang iyong sariling uri? Nakikipaglaban ka ba upang protektahan ang sangkatauhan? Isinigaw ng guro sa taong itim na langgam na ang mga halimaw ay nasa ilalim ng food chain. Nag-evolve sila upang pamunuan ang lahat, hindi upang protektahan ang mahina tulad ng mga tao. Ngunit tila hindi nakikinig ang taong itim na langgam sa paliwanag ng nalulong. Gumawa siya ng isang suntok na parang kulob na nagpatalsik sa guro at dumikit sa dingding sa likuran niya. Sa pagkakataong iyon, dahan-dahan siyang binuhat ni taong itim ang walang malay na bank si Jane at pagkatapos ay inilagay ang dalawang babae sa isang sulok. Maling laban na. Hindi ito isang laban. Nangangaso at kinakain ko lang kayo. Nang marinig ito ng guro, lalong nagulat siya. Malinaw na ang taong itim na langgam ay isa ring halimaw, ngunit nangangaso at kinakain niya ang kanyang sariling uri. Naramdaman niya na siya ay isang basura. Ang kanyang intensyon na lumaban ay agad na pinataas sa pinakamataas. Kung gayon, isara natin ang ideya na makakain mo ako. Sa ngalan ng mga bumagsak, mumuyain kita ng buhay, hayop na itim na langgam. Nag-squat ang guro at naging isang bilog, pagkatapos ay humarurot patungo sa taong itim. Ang bilis na ito ay kamangha-mangha. Hindi nakayanan ng taong itim na langgam ang suntok na ito. Tinamaan siya at tumagos sa bakod, na sa huli ay bumagsak sa lupa. Isang langgam ka lang, ngunit gusto mong tumayo sa aking paraan. Ang mga langgam ay tatapakan. Lumipad ang guro, pagkatapos ay nagsimulang humarurot pababa na may acceleration at gravity. Tiyak na madudurog ang taong itim. Hindi niya maiwasan at knockout. Muling lumipad ang guro, gustong ulitin ang suntok na yon. Ang taong itim sa sandaling ito ay nakahiga sa lupa, na para bang nabasag ang kanyang mga buto. Maghanda para sa paglipat. Marahang nagsalita siya. Nagsimulang sumugod ang guro mula sa itaas. Sa isang tunog, ang banggaan ay mas nakakagulat kaysa sa una. Tumawa siya na naniniwalang ang taong itim ay lubusang dinurog. Ngunit nang matauhan siya, napagtanto niya na ang kanyang katawan ay tinusok ng isang matulis na bagay. Iyon ang braso na may matutulis na kuko ng taong itim. Nasaktan siya ng husto. Ano ang nangyayari? Nagtatago ka ba ng mga armas? Hindi siyempre. Ang baluti ng taong itim ay binubuo ng hindi mabilang na mga itim na langgam. Kanina ay hiniling niya sa mga langgam sa kanyang kanang paa na lumipat sa kanyang kanang kamay na nagpapatibay sa baluti doon at lumilikha ng isang guwantes na may matutulis na kuko. Ang tangang iyon ay bumaba sa mataas na bilis, kaya ang katawan na tinusok ay natural lamang. Patuloy sa paglipat. Ipinag-utos ng taong itim. Ang mga langgam sa kanyang kaliwang paa ay nagsimulang umalis at ang kanyang kaliwang braso ay pinatibay sa parehong paraan. Ang matutulis na kuko na iyon ay nagpapawis sa guro, ngunit wala siyang paraan para makawala sa kamay na tumutusok sa kanyang katawan. Ah! Bitawan mo ako! Sigaw ng guro halimaw sa kawalan ng pag-asa. Itinaas siya ng taong itim gamit ang kanyang kanang kamay, ibinaluktot ang kanyang kaliwang kamay at gumawa ng isang napakalakas na suntok. Lumipad ang guro at nadama niyang wala ng buo sa kanyang katawan. Ang kanyang ulo ay nakabaon sa lupa at ang kanyang mga paa ay nakataas sa langit sa isang hindi kaaya-ayang posisyon. Ano ba ang kapangyarihang ito? Ang masamang guro ay nagpumiglas at gustong tumayo, ngunit muling lumapit ang taong itim. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang parehong mga kamay upang itaas ang guro sa itaas ng kanyang ulo. Patuloy siyang sumigaw, hindi. Hindi. Nag-evolve siya at ayaw nang mamuhay ng ordinaryong buhay,
Ngunit kahit nagaano siya magpumiglas, hindi niya mapipigilan ang taong itim na walang tigil na nagsusumikap sa kanyang mga kamay. Sa huli, dinurob niya ang masamang guro, ang mga piraso ng kanyang katawan ay nahulog sa lupa. Ang eksena ay napakatakot. Kumain ka at umalis. Pagkatapos sabihin ng taong itim ang mga salita, kumalat ang lahat ng itim na langgam sa kanyang katawan. Nagsimula silang walang tigil na punitin ang katawan ng masamang guro. Hindi alam ng taong itim na ang kanyang laban ay pinanood ng isa pang halimaw na nagkukubli sa likod ng puno sa malapit. Hinarangan agad ang pinangyarihan. Naroon pa rin ang detective na nag-imbestiga sa kaso sa sikreto sa distrito ng Namun. Sa pagkakataong ito, dinala pa niya ang isang kasosyo na tila sapat na may kakayahan para makipaglaban sa halimaw. Ngunit nang dumating sila, huli na ang lahat. Walang natira para makipaglaban. Ayon sa sitwasyon, napagpasyahan ng kasosyo na iyon ang labanan ng dalawang halimaw. Ngunit hindi niya alam kung bakit magkakapatayan ang mga katulad nila. Sa sandaling ito, dumating ang kanyang tauhan para ipaalam na ang estudyanteng nakipaglaban sa guro halimaw ay gising na. Sinabi niya na isang itim na tao ang sumagip sa mga estudyante. Habang kinakapanayam ng mga reporter ang isang estudyante, siya ang nerd na tumulak kay Bankse Jane at tumama sa kanyang ulo sa bato. Ang pinakamasama, sinagot niya ang panayam sa isang napakasinungaling na paraan. Kahit na ang kanyang aksyon sa panahong iyon ay napakaduwag. Sobrang natakot ako nang malaman kong halimaw pala ang aming guro, ngunit dahil sa aking mga kaibigan, hindi ako makatakas. Nakunan ko ng litrato. Gusto ninyo bang makita? Siyempre gusto ng mga reporter, ngunit nang buksan ng binata ang album, malabo ang larawan at walang makita. Ito rin ang pinoproblema ng detective. Ang CCE o mga black box sa mga kotse sa paligid ay walang silbi, kaya wala silang nakuhang data. Habang ginugulo ito ng mga reporter dito at hinaharangan ang investigasyon. Ngunit gayunpaman, sa sitwasyong ito, ang kwento tungkol sa mga halimaw ay malapit ng hindi maging isang simpleng alamat sa lungsod. Ang detective at ang kanyang kasosyo ay lumapit sa estudyanteng nagising na, ang si Choi, nang makita niyang naninigarilyo ang detective, tinakpan niya ang kanyang ilong. "Sir, hindi ka dapat naninigarilyo sa paaralan." Sumagot ang detective ng EO pagkatapos ay pinatay ang sigarilyo sa kanyang kamay. Nakakatawa ang sabi ng kanyang kasosyo na hindi iyon sigarilyo kundi insecticide. Ito ay hindi makatwiran, ngunit ito ay totoo. Bumalik sa pangunahing paksa, si Choi ay ang nakipag-ugnayan ng malapit sa halimaw. Sinabi ni Agna nang gustong patayin sila ng masamang guro, lumitaw ang taong itim. Ang detective at ang kanyang kasosyo ay medyo nagulat nang marinig ito. Isang itim na tao. Paano mo nalaman na tao iyon? Nakita kong parang tao. Nawalan ako ng malay kaagad pagkatapos noon, kaya malabo rin ang mga alaala ko. Hindi siya mukhang halimaw. Patuloy na kinumpirma ni Choi na iniligtas sila ng taong itim. Nang makita ito, lumipat ang detective sa pagtatanong ng iba. Nagtanong siya kung may nawawalang estudyante habang naglilinis. Tumango si Choi at totoo na sumagot na isa lang ang hindi dumating, si Kamison. Sa sandaling ito, nakauwi na si Sison. Ipinagluto siya ng kanyang lola ng masarap na mesa na puno ng mga pagkain gusto niya, ngunit ngayon, sa pagtingin sa mesa na yon, nahihilo lang si Sison. "Lola, hindi ako nagugutom ngayon." Iyon ay dahil natunaw niya ang isang malaking halimaw kanina. Tila naintindihan ng lola ang issue. Siguro sanay na rin siya rito. "Oh and my God, again?" Balisang sinuri ng lola ang katawan ni Kamison. "Hindi ka ba nasaktan kahit saan?" "Pasensya na. Naghanda ako ng pagkain para sa'yo." Iwinagayway ni Kamison ang kanyang kamay na nagpapahiwatig na ayos lang. Ang kanyang kaligtasan ang pinakamahalaga. Pagkatapos ay ipinadala niya siya sa kanyang silid upang magpahinga. Nababahala pa rin si Kamison sa mesa at sinabi sa kanyang lola na gigising siya ng maaga bukas para kumain ng marami. Pagkatapos niyang pumasok sa silid, hindi na napigilan ng kanyang lola ang kanyang mga luha. "Oh God, anong kasalanan ang nagawa ng apo ko?" Ibinagsak ni Sison ang kanyang bag at humiga sa kama. Iniulat ng telebisyon ang nangyari ngayong hapon sa kanyang high school. Ang mga guro, estudyante, at magulang ay nagulat at nagalit nang malaman nilang halimaw ang kanilang guro at mas nagalit sila nang malaman nilang kinakain niya ang mga estudyante dahil lang sa hindi sila nagtakda ng aralin.
Nakahiga lang si Sison, hindi niya alam kung tulog na ba siya o hindi. Ang bawat isa sa mga itim na langgam ay nagdala ng isang piraso ng karne na tinanggal mula sa katawan ng masamang guro at sunod-sunod na pumila at umalis sa paaralan at bumalik sa bahay ni Camison. Pagkatapos ay sunod-sunod din silang pumasok sa butas sa kanyang leg na parang walang nangyari. Pagkalipas ng ilang araw, abala na naman ang pulis sa bagong kaso, ang mass kidnapping ng mga bata. Ngayon ay lumalapit sila sa isang inabandunang gusali na pinaghihinalaang lugar kung saan ikinulong ang mga bata. Pagdating sa ika-3 palapag, nagulat ang pinuno ng pulis kasama ang kanyang mga tauhan nang makita nila ang eksena sa loob ng isang silid. Mayroong dose-dosenang mga kokoon na nakasabit sa dingding na nakabitin doon. Sa labas ng gusali, 3 miyembro ng organisasyon ng Tea Park Reaper ang matyagang naghihintay. Ito ang organisasyon na dalubhasa sa paghawak ng mga kaso na may kaugnayan sa mga halimaw, bukod pa sa detektib na pamilyar na si Po na nag-imbestiga sa kaso sa sikreto at sa paaralan. 2 pang binata ang naroon, lumitaw ang isang taong nagngangalang E at isang taong nagngangalang Sam. Matapos maghintay ng ilang sandali, dumating ang mga reinforcements. Tila ang kaso ng kidnapping na ito ay may kaugnayan sa mga halimaw. Sa itaas, ang Chief of Police at ang kanyang mga tauhan ay nagmamadaling putulin ang mga kokoon. Alam nilang halimaw ang kalaban, kaya hindi sila naglakas loob na maghintay hanggang sa dumating ang Park Reapers. Kailangan nilang samantalahin ang bawat segundo dahil manganib ang buhay ng mga bata. Matapos tanggalin ang mga kokoon, sinimulan nilang buksan ang mga ito. Sa kabutihang palad, humihina pa ang mga bata, ngunit nagsisimula na rin ang kamalasan dito. Nang sirain ng isang pulis ang isang kokoon, ang naghihintay sa kanya ay hindi isang kaibig-ibig na bata, kundi isang palaso na tumagos sa ulo ng isang kasuklam-suklam na nilalang na parang lumilipad. Sinalakay nito diretso ang Chief of Police at tinanong, "Anong ginagawa niyo sa mga anak ko?" Sobrang tensyonado ng Chief of Police at hindi niya alam kung paano sasagot. Muling sumigaw ang lumilipad, "Tinanong ko kayo, anong ginagawa niyo, mga hamak?" Sa galit ng lumilipad na ito, hindi man lang naglakas loob huminga ng malakas ang Chief of Police. Itinaas ng kanyang tauhan ang cellphone niya, ngunit sumugod ang lumilipad sa kanya. Ang bilis nito ay mas mabilis pa sa kidlat, at ang ilong nito ay gawa sa matalas na metal tulad ng dulo ng isang palaso. Doong! Ang ilong ng lumilipad ay agad na napabaling sa isang gilid. Nagulat ang Chief of Police. Lumalabas na ginamit ni Sam ng Park Reaper